Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Breaking news, itinuturing na ngayon na isang person of interest itong si Robin Padilla dahil nga sa kanyang involvement sa pagtakas ni Bato de la Rosa noong kamakalawa. Siya mismo yung naghatid kay de la Rosa sa kung saan man yung nagtago si Robin Padilla. Marami ang nagkumpirma, marami ang nakakita. Kaya persons of interest dahil siya parang accomplice siya sa ginawang pagtakas. Instead na in custody ng Senado si Bato, ang ginawa nila, pinatakas nila si Bato. Kaya nang gusto na itong arestuhin ng NBI, hindi makuha. Ibig sabihin, mayroong nangyaring obstruction of justice. Kaya ito si Julius Babaw, News Everywhere, News 5. Atin pakinggan ang balita. Turing na ng NBI na person of interest si Senador Robin Padilla kaugnay sa pag-alis sa Senado ni Senador Bato de la Rosa. Dapat din daw questionin si Senate President Alan Peter Cayetano. Live mula sa Pasay, nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Gio, ano bang ibig sabihin ng pagiging person of interest ni Senador Padilla? Julius, bagaman kinumpirma ni Matibag na POI nga si Senator Robin Padilla, hindi raw ibig sabihin ito na iniimbestigahan siya bilang isang sospek. Ayon kay Matibag, person of interest si Senator Padilla dahil siya ang huling nakasama ng kapwa Senador Bato de la Rosa. Kaya posible raw na may mahalagang impormasyon si Senator Padilla sa kinaroroonan ni Senator de la Rosa. Ayun. Napadapa ang ilang ahente ng National Bureau of Investigation na nasa GSIS building nang marinig ang putok ng baril. Nakunan ang eksenang yan sa body-worn cameras ng mga ahente na nasa ground floor ng GSIS building. Dito sa ground floor sa pilit yung nakali yung putok. Wala naman sa bahaging yon ng gusali ang pamamaril at nasa ikalawang palapag. Sa panayam sa kanya ni News 5 anchor Cheryl Cosim sa programang One Balita Pilipinas, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na nakaupo sa GSIS side ng bridgeway sa second floor ng gusali ang NBI agent na pinaputukan ni Aplaska. Doon po nangyari yung putukan, doon sa parang common area. Makikita niyo po yung pictures, maglalabasan naman dyan. May dalawang monoblock chair doon. Ayun, so yun talaga ay isang kaso, di ba? Bakit magpaputok ang isang itong si Aplaska pala ay hindi na yata to nasa serbisyo. Parang sabi ni Llamas, ay itong si Aplaska ay Matibag. Magandang tanghali po sa inyo, Director. ang sabi ni Ronald Llamas na itong si Matibag, Aplaska, make that. Okay, again. Alright, so itong pagpaputok ni Aplaska sa isang NBI, di ba? Ay yan? Meron daw yan labag sa batas, sabi ni Ronald Llamas, dahil si Aplaska ay isang private security. Private security yan. Dating general yata yan na retirado na at kinuhang parang private security ng Senado ni Alan Peter Tuco Cayetano. Kaya yung pagpaputok niya sa isang uniformadong ahente ng gobyerno as a civilian ay bawal na yun, di ba? Kasi civilian ka bakit pinutukan mo yung yung NBI? Nakaupo lang hindi naman yun nagpuntirya ng baril sa iyo. Bakit pinutukan mo? So ibig sabihin yan ay parang nag-umpisa lang sila ng gulo para may mangyaring gusto sa script na magkagulo-gulo, di ba? Mga kabayan, 32 kaputok 32 kaputok, walang natamaan. Anong klaseng script yan? Kaya ito si Cheryl Cosim at Attorney Matibag ng NBI atin pakinggan. Wala naman sa Senate building.
wala naman sa Senate building. Sa puntong ito, magkakasama natin NBI Director Melvin Matibag. Magandang tanghali po sa inyo, Director. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at sa lahat po ng tumatangkilik sa inyong programa, isang magandang tanghali. Salamat po. Director Matibag, bakit itinuturing nyo na ang person of interest si Senator Robin Padilla? Kumpirmado na bang kasama siya ni Senator Bato? Well, hindi po tinuturing siya na person of interest in a sense na hinahabol siya. Let's just be clear on that. Ang ibig sabihin po, kasi may nagtanong sa akin na paano ba yung kay Senator Bato, paano siya hanapin? Sabi ko, ang unang-una dapat natanongin dyan ay si Senator Robin Padilla. Kasi siya yung huling kasama. May lumabas na pong CCTV. At saka yan sa Sergeant of Arms dahil siya yung nakakalabas ng patkilos doon sa Senado. So, to a certain extent, they are person of interest doon po sa pagkawala ni Senator Bato de la Rosa. Maliban po kay Senator Robin Padilla and meron pa po ba kayong ibang tinitignan o dapat tingin yung imbestigahan or tanungin kung nasaan ngayon or paano matitrace si Senator Bato kung nasaan na siya ngayon? Well, unang-una na po si Senate President Alan Peter Cayetano kasi siya po ang Senate President, Tama. siya ang pinakang namumuno sa Senado at sila po yung nagsabi na ang protective custody ng Senado si Senator Bato. So, ibig sabihin po niyan, they have the commitment to protect him, yung kanyang well-being, yung kanyang safety. At the same time, if a competent authority will need the presence of Senator Bato, sila rin po dapat yung maglalabas. At sabi Senator Bato, kailangan pupunta sa Korte Suprema, kailangan pupunta sa ganitong ahensya dahil nag-commit kami at na kami ay nagbigay sila Ayun, ng so protective merong commitment custody order. si Alan Peter Tuco Cayetano. Meron siyang commitment kay Bato at sa gobyerno dahil sinabi niya na Bato is in protective custody of the Senate. Ngayon ang Senate hindi lang naman sa DDS yan eh. Yan ay hindi partisan na house ang Senate. Dapat kasi diyan hindi partisan. Ngayon ginawa ng mga Cayetano ng Cayetano Group, ang ginawa nila ay parang inangkin nila ang Senado na ang Senado ay isang DDS na, which is parang invasion, di ba? Ay parang yung sinabi niya na we are under attack, baka sila yung umatake sa Senado, di ba? Kasi gusto nilang magiging sulit DDS ang Senado. At protective custody kay Bato, ang purpose noon na pinapunta ay para lamang makaboto ng ika-13 vote para manalo sila sa pagpatalsik kay Tito Sen, kay Senator Soto. And then pagkatapos ng trabaho ni Bato na pagboto, ay pinalayas na naman ni Peter Tuco Cayetano, kawawang Bato. Ginamit lang si Bato ni Peter Tuco para magiging itong Senate President, para naman at least bago siya mamatay ay magiging Senate President siya. Grabe mga kababayan, na ambisyon, Senate President lang. Yan na gagawa ka na ng mga drama para lang magiging Senate President. Grabe naman na ambisyon yan ng Tuco. Alright, tapusin na natin itong balita courtesy ng One Balita Channel. Kasama po ba para po doon since a lawyer? Alright, so tapos na mga kababayan, wala na, putol na oh. Alright, so yun lang pala ang ating binigyan ng reaksyon ngayon na balita courtesy ng One Balita with Cheryl Cosim and Attorney Melvin Matibag ng NBI. Pag-i-comment na lang mga kabayan, anong masasabi nyo dito sa sinasabing si Robin Padilla ay parang nagiging accessories na ngayon sa pagtangkas ni Bato at isa ng person of interest. Pag-i-comment sa ating comment section. At ako'y magpapaalam na maraming salamat sa mga bagong bumisita sa channel at nag-subscribe. Malaking tulong yan. At sa ating mga avid followers, ako'y sumasaludo sa inyong lahat. Paalam at ingat ang lahat.